Medyo malaking pagsubok ang haharapin ng Magnolia dito sa kanilang mga remaining games para makapasok sa playoffs. Nanalo ang Hotshots kontra sa Titan Ultra, tambak yun. Pero itong remaining games nila ay kontra sa TNT at Meralco, dalawa sa mga pinakamatitikas na teams ngayon dito sa PBA at kinukonsidera na mga favorites pagdating sa playoffs. Sa kasalukuyan sa standings, parehas ang record ng San Miguel at ng Magnolia 5-5. Yun nga lang, mas mabigat yung remaining games ng Magnolia dahil nga TNT at Meralco, samantalang ang San Miguel naman ay Terra Firma at Phoenix. Kung sakaling magtabla sila, magiging advantage ang Magnolia dahil tinalo nila San Miguel. Ang problema nga, gaya nung nabanggit natin, halos guaranteed na ang San Miguel tatalunan niya ng Terra Firma at baka mahihirapan pa itong Phoenix dahil bago yung import nila si Jonathan Williams, so baka merong period of adjustment pa yan. Kaya itong Magnolia must win. Kinakailangan nilang ipanalo yung natitira nilang laro kontra dito sa TNT at Meralco. Para magawa yan ng Magnolia, kinakailangan magkaroon sila ng contribution doon sa iba't iba nilang mga players. Pero bukod dito, masasabi natin na medyo mahirap o tagilid yung chance ng Magnolia na makapasok dito sa playoffs. Kaya pa nila pero mahihirapan. Kaya baka kinakailangan gumawa ng moves ni LA Tenorio para kumuha ng iba pang mga players na magdadagdag ng mga players dito sa kanilang lineup. Kaya nga kung sakasakali sa tingin ko, itong si LA Tenorio talaga gagawa at gagawa yan ng hakbang para maipakita na magdadagdag talaga siya ng iba pang mga players na makakatulong dito sa kanilang roster. As it is, alam naman natin na itong si LA Tenorio talaga ay magaling yan pagdating sa adjustment sa mga games. Pero kung nakikita niya kulang sila sa mga players, sabi kinakailangan niyang magdagdag talaga. Dahil hindi biro yung pinagdadaan ng presyo nitong Magnolia para manalo ng isang championship. Napag-uusapan natin itong TNT tropang 5G. Mukhang on hold muna yung mga binabalak nila ng mga trades dahil ang nakikita raw ng management mukhang sa tatapusin muna nila ang conference na to. Marami ang naniniwala talaga na favorite ng TNT na manalo dito sa Commissioner's Cup dahil nga kay Bol Bol. Pero ito ba'y sasapat? Kasi ang tanong ng karamihan, paano kung hindi sila mag-champion kahit si Bol Bol yung kanilang import? Magkakaroon ka ng matinding revamp dito. Tandaan natin na itong si Bol Bol, kaya lang yan kinuha ng TNT dahil nga nagka-Achilles injury si Ronde Hollis Jefferson. Kaya ito talaga yung nagiging problema ngayon ng TNT tropa. Hindi pa natin natitiyak kung magtutuloy-tuloy itong ganitong sitwasyon para dito sa TNT. Pero sa ngayon, pwede talaga nating masabi na kinakailangan ng TNT tropa na mapag-isipang mabuti yung state ng kanilang roster. May mga nagsasabi na baka si Reyna Batak daw i-trade na, pati na ito si Glenn Cobonti na si RR Pugoy. Pwede rin daw na baka si Poy Era ma-trade. Na sa tingin ko mangyayari dito, kung hindi mag-champion ng TNT sa Commissioner's Cup kahit si Bol Bol yung import nila, magkakaroon niya ng matinding revamp. Dahil dalawang sunod na silang natalo sa All Filipino ng San Miguel at kung matatalo pa sila dito sa Commissioner's Cup kahit heavy favorites na sila, masasabi natin na may problema talaga yung roster ng TNT tropa. Kaya nga mukhang ito talaga yung pinag-aaralang mabuti ngayon ng TNT. At yan ang dahilan kung ba't yung mga possible trades ay naka-hold muna. Kung magka-champion sila dito sa Commissioner's Cup, baka wala munang gagalawin doon sa kanilang lineup. Pero kung sakasakali na hindi sila mag-champion, abay makikita talaga natin na magkakaroon ng major na pagbabago dito sa lineup ng TNT. Lalo na at alam naman nila na kailangan pang masiguro na yung kanilang mga players ay hindi pa talaga ready pagdating sa championship kung matalo pa sila.